Para po sa devotion natin na kenosis, yung kenosis po ang ibig sabihin niyan, ang ating Panginoon Jesucristo ay nagpakumbaba. Hinubaran niya yung kanyang sarili ng mga prerogatives, ng mga karapatan ng pagiging Diyos. Isa po sa karapatan ay karapatang pagsilbihan. Pero nagkatawan tao ang ating Panginoon Jesucristo, sinasabi sa Mark 10:45, siya ay naparito hindi upang paglingkuran, but kundi maglingkod at ibigay ang kanyang sarili para sa nakakarami. So, sa English po, but Jesus Christ, sabi ng ating Panginoon Jesucristo, He did not come to be served, but to serve and to give Himself as a ransom for many. So, ang ating Panginoon Jesucristo, hinubaran niya yung kanyang sarili ng mga prerogatives ng pagiging Diyos, katulad ng paglingkuran, kundi siya yung naglingkod even to the point of dying on the cross. Ito pong devotion natin ay base po sa Philippians chapter 2 verse 5 to 8. Now, yung kenosis po ay galing po sa salitang kinoo or emptied himself. Sa Tagalog po ay hinubaran niya ang kanyang sarili. Now, sa question po natin, why is the humility of Christ our top pride killer? Bakit yung pagpapakumbaba ng Panginoon Jesucristo, ito yung top 1 natin? Yung nag-iisang katotohanan na talagang papatay sa ating kayabangan. Well, kung si Kristo ang iyong Panginoon, si Kristo ang iyong Diyos, si Kristo ang iyong pinaglilingkuran, at si Kristo ang iyong pinag-aalayan ng buhay, kung siya ang iyong master, tapos siya yung nagpakumbaba, who are we? Sino tayo para hindi magpakumbaba? Now, kung ang isang presidente, let's say presidente ng Pilipinas, no? Kamiting niya yung lahat ng gabinete niya. Nandiyan lahat sa harapan niya. Pagpasok niya, nakita niya marumi yung lamesa na pagmimitingan nila, no? Absent siguro yung nagpupunas ng lamesa. Ang ginawa niya, kumuha siya ng towel. Tapos sinimulan niyang punasan yung lamesa. Palagay niyo, ano kayang reaksyon ng mga gabinete niya? Baka mataranta yung mga yun, di ba? Mataranta yung mga secretary and secretaries and undersecretaries. Baka mataranta lahat ng tao ron at sila magsimulang humipo ng mga basahan at simulang linisin yung lamesa kung saan sila magmi-meeting. Bakit ganun? Kasi yung presidente mismo gumawa ng isang bagay na paglilingkod para sa nakakarami, gumawa ng isang bagay na maraming tao ayaw gawin. Yung presidente mismo nagpakumbaba, sino kayo ay mga gabinete lang kayo. Now, isipin niyo pong mabuti ang ating Panginoon Jesucristo. Noong mga panahon na walang may gustong maghugas ng paa ng kapwa-disipulo, kakain sila wala naman silang upuan during that time. Wala naman silang lamesa katulad natin sa ganitong upuan. Nakasalampak sila sa sahig. Ibig sabihin, yung pagkain mo, naka-level dun sa paa mo kasi naka-recline yun Naka-recline yung pagkain. So, para nakasalampak kayo sa sahig, kumakain kayo, tapos yung mga paa nyo madumi. Kaya sila, naghuhugas din sila ng paa. Hindi lang kamay, kundi yung paa. So, noong mga panahon na yon, by the way, si Jesus Christ during that time, yun na yung last night niya Kinabukasan, mamamatay na siya. Ilang oras na lang, aarestohin na siya. Noong mga panahon na yon, walang may gustong magpakumbaba at maglingkod at maglinis ng paa ng mga disipulo, pero si Jesus Christ, ginawa niya yon. Kumuha siya ng towel, nilagay niya sa kanyang baywang, kumuha siya ng palanggana, at isa-isang hinugasan niya yung paa ng mga disipulo. And then sabi ron sa John chapter 13, no? Sabi niya, ako na inyong teacher, inyong master, inyong Lord, ginawa ito, gawin niyo rin ito sa inyong kapwa. Kaya humipo rin kayo ng towel at palanggana at simulang maglingkod sa isa't isa. Magpakumbaba kayo. Humble yourselves. So, yung ginawa ng Panginoon Jesucristo na pagpakumbaba, Diyos na nagkatawang tao at naglingkod sa atin, top pride killer. Kung si Jesus ay master at Panginoon ng iyong buhay. So, mga kapatid, isa po itong paalala na mangusap sa bawat isa sa atin. Na wala tayong dapat ipagmalaki. Wala tayong karapatan na pwedeng panghawakan para hindi magpakumbaba. Sa oras ng mga alitan, mauna na tayo mag-sorry. Mauna na tayo magpakumbaba. Mauna na tayo makipag-usap. Sa oras na walang may gustong maglingkod, ikaw yung maglingkod. Kahit ang taas ng posisyon mo sa mga panahon na walang nakatiwangwang lahat ng mga hugasin
at ang iyong mga tauhan ayaw humipo ng sabon at ng panglinis ng plato, subukan mo, ikaw ang magpakumbaba. Ikaw yung maglinis ng plato, ng hugasin. Ewan ko na lang kung hindi mataranta yung iyong mga tauhan. Kung ikaw yung boss sa iyong restaurant or boss kung ano man ang negosyo mo at ano man ang mga activities nyo. So, I hope yung humility ng ating Panginoon Jesucristo magdulot sa atin ng pagpapakumbaba. Walang ni isa man sa atin ang pwedeng magmataas sapagkat yung ating Master and Lord ay nagpakumbaba. And lastly, sabi po sa Biblia, God opposes the proud but gives grace to the humble. Yung mga mapagmataas, kinakalaban ng Diyos. Mga kapatid, sinong gustong kalabanin ng Diyos? Sinong gustong makalaban ng Diyos? Pero sinasabi ng banal na kasulatan, God gives grace to the humble. Itinataas ng Diyos ang nagpapakumbaba. So yun lamang po, pagpalain po kayo ng ating Panginoon. See you po tomorrow 5 a.m. dito po sa ating Daily Devotions.